Ang Tore ng Babel. Ikalabing-isang kabanata. Noon, isang wika lang ang ginagamit ng lahat ng tao sa buong mundo. Habang lumilipat ng tirahan ang mga tao patungo sa silangan, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Shinar, at doon sila nanirahan. Ngayon, sinabi ng mga tao, "Magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit, para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo." Kaya gumawa sila ng mga tisa, at pinainitan nila ito ng mabuti para tumigas ng husto. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato, at aspalto ang ginamit nila bilang semento. Ngayon, bumaba ang Panginoon para tingnan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod at tore. Sinabi ng Panginoon, "Ang mga taong ito ay nagkakaisa at may isang wika lang. At ang ginagawa nilang ito ay simula pa lamang ng mga binabalak pa nilang gawin. Hindi magtatagal gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin. Kaya bumaba tayo. Pag-iba-ibahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan." Kaya pinangalat sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi na sila magkaintindihan at nahinto ang pagtatayo nila ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel dahil doon pinag-iba-iba ng Panginoon ang wika ng mga tao, at mula roon ay pinangalat niya sila sa buong mundo. Ang mga lahi ni Shem. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Shem. 2 taon pagkatapos ng baha, nasa 100 taong gulang na noon si Shem, nang isilang ang anak niyang lalaki na si Arphaxad. Matapos isilang si Arphaxad, nabuhay pa si Shem ng 500 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 35 taong gulang na si Arphaxad, isinilang ang anak niyang lalaki na si Shelah. Matapos isilang si Shelah, nabuhay pa si Arphaxad ng 403 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Shelah, isinilang ang anak niyang lalaki na si Eber. Matapos isilang si Eber, nabuhay pa si Shelah ng 403 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 34 na taong gulang na si Eber, isinilang ang anak niyang lalaki na si Peleg. Matapos isilang si Peleg, nabuhay pa si Eber ng 430 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Peleg, isinilang ang anak niyang lalaki na si Reu. Matapos isilang si Reu, nabuhay pa si Peleg ng 209 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 32 taong gulang na si Reu, isinilang ang anak niyang lalaki na si Serug. Matapos isilang si Serug, nabuhay pa si Reu ng 207 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Serug, isinilang ang anak niyang lalaki na si Nahor. Matapos isilang si Nahor, nabuhay pa si Serug ng 200 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 29 na taong gulang na si Nahor, isinilang ang anak niyang lalaki na si Tera. Matapos isilang si Tera, nabuhay pa si Nahor ng 119 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 70 taong gulang na si Tera, isinilang ang mga anak niyang lalaki na si Abram, Nahor at Haran. Ang mga lahi ni Tera. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Tera. Si Tera ang ama ni Abram, Nahor at Haran. Si Haran ang ama ni Lot. Namatay si Haran doon sa Ur, na sakop ng mga Kaldeyo, sa lugar mismo kung saan isinilang siya. Namatay siya habang buhay pa ang ama niyang si Tera. Naging asawa ni Abram si Sarai, at si Nahor ay naging asawa ni Milka. Ang ama ni Milka at ng kapatid niyang si Iska ay si Haran. Si Sarai ay hindi magkaanak dahil siya'y baog. Umalis si Tera sa Ur na sakop ng mga Kaldeyo. Kasama niya ang anak niyang si Abram, ang kanyang manugang na si Sarai, at ang apo niyang si Lot na anak ni Haran. Papunta sana sila sa Kanaan, pero pagdating nila sa Haran, doon na lamang sila tumira. Doon namatay si Tera sa edad na 205.